I thought it was an interview. Why are you asking for the opposition? No, I'm not asking Yun for the lang sa akin, opposition. yung mga points ko, I don't know, bakit ba't kayo Hindi sumasagot for naman. them? Yeah, I'm not answering for them. I just want to be clear what's an allegation and what are facts. O eto na, isang anti-Duterte na bastos, walang modo, sarcastic na journalist, nakahanap ng katapat. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. Tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. O ito Pink Lawan. Okay, Pink Lawan tayo ngayong araw na ito, no? So, kakampi natin ng Pink Lawan. But anyway, bago po tayo magsimula, mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page na Master Judea. At of course, huwag kakalimutan na mag-share, mag-comment, at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Kaya, ano pa ang ginagawa mo? Gawin mo na lahat yan. At syempre, pag-uusapan natin ngayon, tulad ng sinabi natin kanina, isang bastos, walang modo, sarcastic na reporter, anchor, or journalist, whatever you call her, ang binembang ni Greco Belhica. So, kahapon mga kababayan, napanood natin yung interview nito ni Regina Lay kay Attorney Baligod at napanood natin kung paano niya bastos-bastusin itong abogado. Pero palakpakan natin si Attorney, no? Kasi si Attorney ay nanatiling kalmado at hindi nagpasindak dito kay Regina Lane na ito. Oo. So ngayon, mga kababayan, sa pagkakataon na ito, so she was trying to sinusubukan niyang sindakin itong si Greco Belhica, pero hindi siya nagtagumpay. At sinupalpal siya ni Greco Belhica. So, ito kasi ang mga diskarte nito, ng mga journalist na ito, mga kababayan, they will try to itatry na i-stress ka nila para mawala ka sa wisyo, mawala sa katinuan ng pag-iisip mo, at hindi mo pag-isipan yung mga sasabihin mo. At doon ka nila titirahin. O, tingnan mo, yung sinabi nito, yung sinabi ni ganyan, mali. So, lilituhin ka nila para mawala ka sa focus at makalimutan mo yung mga sasabihin mo. That's what they're trying to do. Kasi ang gusto nila mangyari, mapahiya ka at ma-execute nila kung ano yung plano nila. Na mapahiya ka at mapahiya ang sinusuportahan mo at pagtawanan ka ng mga tao na manonood sa kanila. But this time, hindi siya umubra kay Greco Belhica. Panoorin po natin itong eksena na ito. Okay? Go! Tagal. Greco Belhica, good evening to you, sir. Hi, good evening, ma'am, and good evening to all our viewers and listener. It's PACC, ma'am, not PAOK. I'm sorry. Ayaw pala, sorry. I'm thinking of a different proxy. Ayan, okay? So, maganda yung umpisa kalmado, pero unang arangkada pa lang mali na. Si Regina, di ba? So, PACC, hindi PAOK TF, no? PACC po. So, halata po dito na hindi po siya nag-research, okay? Yung PAOK yung nag-investigate ng Pogos. PACC, I'm sorry. Sir, are you attorney? Are you a lawyer? No. Okay, I was about to call you. Okay. So, doon pa lang sa blame na di ba? Pag mag-i-interview ka ng isang tao, aalamin mo yung background di ba? Pag-aaralan mo yung tao para yung tanong tutugma sa kung sino siya at kung ano pagkatao niya, di ba? Kung ano yung kakayahan niya, kung ano yung abilidad niya, kung ano yung paninindigan niya, dapat aalamin mo lahat yan bago mo siya interviewin. But this time, alam natin na hindi niya pinag-aralan si Greco Belhica. Hindi niya nga alam na hindi siya abogado di ba? Na hindi abogado si Greco Belhica. So ano to? Iba focus na dito. Iba purpose sa interview na ito. Attorney Belhica, pero it's not. Thank Okay. you. Anyway, sir, first things first, I'm sure nakinig po kayo, you listened to the whole part 1 and part 2 of today's confirmation of charges hearing. What do you think so far? Nakakalungkot dahil listening to the hearing, bakit doon ginagawa? All those hearings could have been done here. In fact, more of the truth could have been taken up if it was done here. For example po, the ICC, after the revelations of the Marines, we learned that the witnesses was spoon-fed by Senator Trillanes na ginamitan pa ng corruption money.
So, paano mo makakuha talaga yung side kung it was politically motivated and politically influenced? Number two, ano ang pagkakataon ng ICC malaman kung ano talaga naging sitwasyon dito sa Pilipinas pre-2016 before President Duterte came. So, ang ganda po sana nung idea na malitis, I have nothing against being charged, a case being filed, pero bakit doon where it's so hard to fear the truth? And all the questions that were being asked and how the hearing was being conducted can all be done here. Bigyan ko kayong concrete example, ma'am. I remember bigla na yung kaso mismo, similar case ni President Ferdinand Marcos Sr., EJK 3,200 deaths, sabi po, ang allegations was 30,000. 35,000 survivors ng torture and 70,000 incarcerated. Dito, and these were all politically motivated, mga political dissenters. Na-solve po lahat dito. In fact, gumawa pa ang Pilipinas ng batas para mabayaran yung 11,000 victims na nirecognize na nakuha from the 10 billion pesos na na-recover. Comparing it to the case of President Duterte, 6,000 death na officially na inadmit, 160,000 na pinakulong. Bakit yung kay Marcos na resolve naman dito, nabayaran pa, yung kay Duterte nandun sa ICC? And in fact, recent history tells us that the Philippines is capable of handling high-profile cases. As it did, it sent to jail two presidents, President Arroyo and President Estrada. It sent to jail four senators, Senator Bong Revilla, nakakulong na naman, Senator Estrada, and Senator Juan Ponce Enrile, house arrest, and Senator De Lima. So, ang point, the Philippines justice system is slow, but it is working. So, yun lang po ang aking pananaw doon, na nakakalungkot at the same time na bakit natin isinurrender ang ating soberenya bilang isang bansa. So now the Philippines is ganito na ba tayo ngayon na we are now ruled and governed by another set of law, even by a court that is not even a state by itself and we're no longer member of. Yun lang po. Okay, there's a lot to unpack there. First of all, the thing that you were saying that former Senator Sonny Trillanes spoon-fed the witnesses and paid them with corruption money, that hasn't been proven. By the way, that's just an allegation. I just want to make that clear. Okay. So, it doesn't matter if it's allegation or not, but you, as a journalist, dapat ikaw ay nagiging daluyan ng katotohanan. Hindi mo ipinagtatanggol yung inaakusahan, bagkos, ipinupush mo na dapat maimbestigahan. Di na importante kung kasinungalingan yan or katotohanan. Ang importante dyan, maimbestigahan. Pero, hindi naman kasi yun ang purpose nila. Hindi yan ang purpose ni Regina Lay. Bakit? Sige, tuloy natin. Pangalawa, 6,000 deaths is still 6,000 deaths, sir. We know. That is still a lot. Kahit na i-compare mo pa po sa ibang periods of time. Kahit isa nga lang, ma'am, Yes, exactly. ito na yun. Yes, We correct. At ang know. sinasabi ko We lang know. po, ang kaso ni Ferdinand Marcos Sr. is similar to the case of President Duterte that was tried here. Okay, but Ayun lang po ang point ko doon. but- Ibig sabihin, sana dito na lang. Ngayon, kay Sonny Trillanes, ang point ko lang po doon, there are allegations Yes. that Sonny Trillanes received 100 million pesos and spoon-fed the witnesses. Yes. Yun nga po so how will the ICC treat that now? so those Yun nga are po, if it was here, Yeah. then mas malinaw. Pwede mong patawag si Those- Sonny, pwede mong patawag yung mga yung mga sunda, yun lang po ang point ko, kaya sana dito ginawa. right, but those are mere allegations which former Senator Trillanes has denied. Now, Ma'am, about your teka lang, question, yung defense- Okay. So, dinidepensahan niya si Trillanes, no? So, ang sabi ko nga kanina, if it's allegation, it doesn't matter. You still need to investigate, supposedly. Pero pinagtatanggol niya. So, bias na bias dito pala makikita natin. Nagiging abogado siya ni Trillanes na dapat sana, kahit sabihin pa na, wala namang umamin na nagnakaw sa tao Until na-prove na nagnakaw talaga siya, doon siya magsusorry. Pero of course, lahat ng tao na nagnanakaw, hindi naman umaamin yan. Aamin yan pag nasentensya na. At look at this. Hindi kasi Trillanes. no, I'm yung just kaso saying, ni- I'm just saying, iba yung allegations sana and facts. sana si Trillanes ang nagsabi nun Yeah. Your interview. No, yun we have interviewed para maging him. patas. We have Yung kay interviewed him. President Duterte, allegations din yun Okay, So dapat i-try dito. there, That's the point. that's allegations with proof as collected by the human rights organizations. Pero Proof? Marami daw proof. Yung allegations,
allegations with proof daw, yung pagkakadala kay Pangulong Duterte sa The Hague, sa Netherlands. At kung matatandaan natin, yung mga proof na sinasabi nila ay puro fake news. Oo. Natatandaan nyo ba? Ha? Noong nakaraang araw mga kababayan, may nagse-circulate na reels or small clips o maiksing video na kung saan may 3 lalaki na namaril sa Davao. Okay? Namaril sa Davao sa isang palengke yung 3 lalaki at ginamit nila yun na ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Pero, hindi man lang nila inalam kung ano yung sinasabi ni PRRD habang pinapanood niya yung video. Ang gusto nilang palabasin ay may basbas ni Pangulong Duterte at natutuwa pa si Pangulong Duterte doon sa nangyari na patayan na yun. Well, in fact, kung makakaintindi ka ng Bisaya, malalaman mo doon na kinundi na ni Pangulong Duterte yung patayan na yun at nagalit po siya doon. Ha? At sa aking pagkakaalam, nahuli po yung mga suspect na yon. At sinabi mismo ng may-ari ng clips na yon, ng video na yon, na mali ang sinasabi ng ICC. So, kaya nga napaka-importante na dito imbestigahan sa Pilipinas kasi wala tayong aasahan dyan sa ICC kung yaan ay binibigyan ng pera ng gobyerno ng Pilipinas, kung sila ay binibigyan, talagang magiging bias yan. Ididiin yan si Pangulong Duterte, so wala tayong makakamit na ustisya dyan. Di ba? Okay, Wait lang. Let me move on to the next No, point. you brought it there. No, let me Sige, move on to the next point. Ferdinand Marcos Okay. Sr. was in power 1965 to 1986. May ICC, may International Criminal Court na back then, but the Philippines didn't ratify the Rome Statute until August 30, 2011. So That's not the point. Wala namang sinabi si Greco Belgica na ipadala, dapat dinala rin si Ferdinand Marcos sa ICC. Wala namang sinabi si Greco Belgica. Just read between the lines. Intindihin mo ang sinasabi ni Greco Belgica. Or ayaw mo talaga intindihin ang sinasabi niya at gusto mong mangyari kung ano talaga yung goal ninyo sa interview na ito, which is pahiyain si Greco Bellica para pagtawanan siya ng mga nanonood sa inyo. Di ba? Hindi mo iniintindi sinasabi. Wala namang sinabi si Greco Bellica na dapat si Marcos Sr. ay dinala sa ICC. Walang ganon. Ang punto ni Greco Bellica, bakit si Marcos Jr. na napakalakas noong panahon na yon, nakapangyarihan, dito inimbestigahan sa Pilipinas. Dito sinakdal sa Pilipinas. Si Arroyo, si Era Pistrada, at yung mga senador. Bakit naparusahan sa Pilipinas, sa Korte ng Pilipinas? Alam nyo kung bakit dinala si PRRD doon sa daig ng ura-urada? Alam nyo, doon pa lang na makakalaban ninyo si BP Sara. May isang Duterte na maganda ang nagawa sa bansa. At syempre, yung taong bayan, maghahangad na meron pang Duterte na maupo ulit, and that is the reason why you are doing this. Ginagawa nyo naman tanga mga Pilipino answers your question, why Ferdinand Marcos Sr. wasn't brought to the Hague? No, Because we what I'm weren't part of saying the is the ICC then. Philippines is capable of handling very reason na ginagamit po ng mga nagpadala sa kanya sa Hague. But Ay, wala during nang his representative time, ng Pilipinas. Ma'am, I thought it was an interview. Why are you asking for the opposition? no, I'm not asking for Yun the lang sa akin, opposition. yung mga points ko, I don't know, dapat, bakit kayo sumasagot Hindi for naman. them? Yeah, I'm not answering for them. I just want to be clear what's an allegation and what are facts. And to answer your question about the Rome Statute, we didn't ratify it until August 30, 2011. But Ang bobo mo, wala naman sinabi si Greco na dapat ipinadala din sa The Hague si Marcos Sr. Ang punto ni Greco Bellica, dapat yung kaso ni Pangulong Duterte dito inimbestigahan sa Pilipinas. Tanga. Ngayon, nakikita niyo po ba kung gaano ka-bias etong babae na to, etong journalist na to? Hindi ko sinasabi na bias yung network nila, pero dito, sa video na napapanood natin, maliwanag pa sa sikat ng araw na ipinagtatanggol nitong babae na to si Trillanes, ipinagtatanggol ang ICC, samantalang binabakbaka naman niya si Pangulong Duterte or mga Duterte or ang mga allies ng mga Duterte katulad ni Greco Bellica. Pero hindi siya umubra. Dito, tahimik let's siya. bring it back to today's Ayan, confirmation of naman. charges hearing. So my question to you wasn't about the jurisdiction. It was about what you thought of Attorney Nicholas what I Stockman's thought. defense. That's what I thought, ma'am. I thought that all the questions and all the hearing and how it was going could have been done here. Yun din ang proseso, it was here. So I have no problem with the president being charged and for investigation. Tama po yun kung yung mga nagreklamo. What I'm just saying is, sana dito na lang.
para nasa korte natin at mas ma-fair out natin ang katotohanan dahil nandito lahat ng katotohanan eh. Alam po ba ninyo ma'am, maybe I don't know if you know this, but before 2016, ang sabi po, ang official reports ng PDEA po mismo 92% of all barangays in the NCR are drug affected. Number 2, that all 100% of all heinous crimes committed are drug related. Number 3, na nung pre-2016, mga police officials, police generals, politicians, media, what else, judges, were all part of the drug syndicate. Kaya po lumawak ng ganyan. So, does the ICC know that? And nung panahon po na yon, hindi naman kaila kahit kanino, nakakatakot naman po talaga maglakad-lakad sa labas dahil sa nababalitaan natin na patayan at krimen na nangyayari na ito all drug related. At yan po ay nasolusyonan sa panahon ni Pangulong Duterte na tayo mismo na experience natin na na maglakad ng matiwasay sa kalsada kahit na anong oras, kahit pa madaling araw. No? At ang pinupunto ni Greco Belhica po dito ay kaya po napakaraming patayan that time, ha? That's not the goal of President Duterte na maraming patayin. It's not the goal of the war against drugs. The goal of the war against drugs of PRRD is to eliminate the drugs in the Philippines and the criminality. Hindi yung basta-basta papatay ka na lang. Maliwanag pa nga yung sinabi ni Pangulong Duterte na kung if you have no choice, kill them. Alam nga naman magpapauna ka eh. Di ba? Alam nga naman, ay, wag mo akong barilin, sabihin mo doon sa drug addict, wag mo akong barilin kasi magagalit yung ICC, magagalit yung human rights pag binaril kita, wag mo akong barilin Pwede ba yung ganun? Hindi ba pwede? Di ba? Kapag nalagay na sa alanganin ang isang pulis at ang kalaban niya ay mga kriminal, mga drogista, mga drug lord and all that, alam nga naman magpapabaya ka. Alam nga naman sila paunahin mo paputukin ng baril nila. Di ba? So maliwanag po tayo doon. At napakarami na patayan dahil alam naman natin that time, bago maging presidente si Pangulong Duterte, may mga pulis, politiko, negosyante, may media, nasangkot sa droga. Sangkot sa droga. At lalong dumami yung patayan noong ginagawa na, ini-execute na nitong mga sindikato, mga pulis na kasama sa sindikato, yung mga asset nila. Di ba? Kasi maraming alam yung mga asset eh. Bago pa man sila mahuli ng PDEA dati, bago pa sila mahuli dahil sa war on drugs, kinakana na sila ng mga amo nilang sindikato at mga pulis. Di ba? Nasangkot sa droga. Well, hindi ko sinasabi na lahat ng pulis ay sangkot sa droga. Meron mga sangkot sa droga. Ang dami nga nakulong, di ba? Ang dami nakasuhan dahil sila ay sangkot sa droga. So, yung mga asset nila, nililikida na nila kaysa mahuli at ikanta pa sila. Doon po. At hindi nakasalanan nyo ni Pangulong Duterte. Ang gusto ni Pangulong Duterte, hulihin nyo ang mga drogista, i-eliminate nyo hulihin nyo ang mga drug lords, at patahimikin natin ang bansa natin. Tanggalin natin ang kriminalidad dahil ang droga ay ugat ng kriminalidad sa Pilipinas. And that's the purpose of war on drugs. Hindi para patayin kung sino-sino. Diba? At mas okay na sa atin yung mamatay mga drogista, mga drug lords at mga sindikato kaysa makapambiktima sila ng mga inosenteng Pilipino sa ating bansa. Mas gugustuhin na natin. Pero baliktad eh. Yung mga nabibiktima nito mga drogista, mga kriminal, wala silang pakialam doon. Ang pinagtatanggol nila yung mga drogista. gusto pa nga gawing santo yung isa, di ba? So, saan tayo lulugar? Ayos pa ba ang bansa natin? Tama pa ba ang nangyayari sa bansa natin? Mapapaisip ka eh. Di ba? Kung bakit yung biktima, wala silang pakialam. Pero yung biktima na napatay dahil sa ginawa nilang krimen, kinakampihan nila. Ang gulo, di ba? Tuloy natin. That was the reason na kaya nagkaroon ng drug war na kinoin ng media or yung pagpapatupad ng mahigpit sa batas. So, now, yun lang po. No, it's okay. I was letting you continue. Baka sabihin mo, I'm not interviewing you. But specifically about the... Sarcastic talaga siya eh.
Patawa-tawa pa eh. Baka sabihin mo, I'm not interviewing you eh. Hindi mo naman talaga ini-interview eh. Di ba? Kinukontra mo eh. The strategy of Attorney Kaufman today, what did you think? Again, it's not about the jurisdiction, but he made some, today, he mostly focused on discrediting what they call the causal nexus, yung connection, the direct link between the speeches of President Duterte to the killings on the ground. What did you think of that strategy? I think that is the right strategy to take. Dahil you are finding and they're trying to find the direct link of President Duterte against the alleged state-sponsored killing. Ang point there was no state-sponsored killing. Ang mga nagpatayan po noon are those gangsters and police officials that were all involved in drugs. They started to clean up their mess. The president, even kahit po yung official na program, na drug program ng Pilipinas, during that time was called Oplan Tokhang. Tokhang, yung kausapin, yung katukin, kausapin. Oplan Double Barrel. It was actually the media who coined the drug war. Na yun po ang pinag-uusapan sa ICC ngayon. But then, yun po. So, si Kaufman was explaining it that way, that the explanations were, hyperbole. Tahimik si Regina. Hindi siya hyperbole, hindi siya, ito patayin mo, na yun ang sinasabi naman po ng kalaban. So I think he explained it quite well. I hope he could have explained it better. But then, yeah, he did explain it correctly. Tumatawa-tawa pa eh. Oh. Bakit naman he could have explained it better? What part specifically did you want him to explain better? Tanga mo. Kasi kung pag dito yan niliti sa Pilipinas, mas maliwanag, makakapagtagalog tayo. O pwede pa magbisaya, o pwede pa magbicol, di ba? Mas may explain ng maliwanag ng mga Pilipinong hurado, or Pilipinong judge, or Pilipinong abogado, ang side ng bawat isa. Kasi si Kaufman hindi eh. Si Kaufman, binibigyan lang ng informasyon niya. No, ito, pag-aralan mo, ganito ang nangyari, ganito, ganyan. Hindi katulad ng mga abogado na dito talaga nakatira sa Pilipinas. Mas may explain nila na maayos. Although matalino si Kaufman, pero hindi niya nasaksihan noong mga time na ipinapatupad ni Pangulong Duterte yung war on drugs. Ganun ang ibig sabihin ni Greco Belgica. Hindi ibig sabihin na hindi na-explain ni Kaufman dahil tanga siya. Ang sinasabi natin dito, mas magandang magiging abogado dito sa Pilipinas, yung mga abogado na nakaranas talaga kung ano ang nangyari or naranasan kung ano ang nangyari noong pinapatupad ni Pangulong Duterte yung war on drugs niya. Hindi ko alam kung bakit naging abogado to eh. Journalist to eh. Sa akin lang po, the way he was explaining it, parang he did not give the complete story kasi hindi naman nila ramdam eh Yun, ang sinasabi ko. When gaya po ako ay I know the streets and when I tanungin ko, halimbawa, magtanong ka sa Amerikano. Tanungin mo yung Amerikano na hindi naman taga Pilipinas. Alam mo ba yung nangyari sa Pilipinas no war on drugs? Hindi nila alam. Pero ako, tanungin mo ako dahil nandito ako sa Pilipinas noong mga time na yon. Sasagutin kita ng diretso base sa nakita ko, base sa naramdaman ko, at base sa sinasabi ng kapwa ko Pilipino. Kahit ngayon mag-interview ka sa labas eh, di ba? Ano ang nagustuhan mo kay Duterte? Sasagutin sa'yo, yung war on drugs niya. Di ba? So, yung nagustuhan ng tao sa pamumuno ni Duterte, walang iya, yung pa ang ginamit sa kanya para kidnapin siya, para litisin siya sa ibang bansa. Hindi ba nakakapagtaka? Dahil kadalasan, sa mga leader sa buong mundo, ang nagiging problema nila, korupsyon. Pero itong si Duterte kakaiba. Extrajudicial killings, war on drugs, ang kaso niya. Ganoon kasikat si Duterte. Diba? Tanging siya lang ang naiiba na kinasuhan ng ganyan. Maliban pa, doon sa maganda na naging resulta ng war on drugs niya, isama pa natin yung mga proyekto na nagawa niya. Kasi si Duterte hindi tumitingin kung sino nag-isip ng proyekto, kung sino ang nag-umpisa ng proyekto.
ang iniisip niya, ito ba'y pakikinabangan ng tao? O ituloy natin, kahit hindi ako nakaisip niyan. Skyway Stage 3, putang ina, dekada-dekada na nakatenga yan. O, ba't nagawa ng Duterte administration? Yung airport sa Bicol, na dekada-dekada nakatenga, napagawa ni Duterte, di ba? Oh, pero hindi siya nag-isip noon. Ang ginawa niya, ipinagawa niya dahil ito'y papakinabangan ng mga kababayan niya. O ngayon, napapakinabangan natin. Yung Skyway Stage 3, hindi na tayo makikipagdigmaan dyan sa traffic sa EDSA dahil meron na tayong dadaanan sa ibabaw. Di ba? Yung airport sa Legazpi, sa Daraga, Legazpi International Airport, di ba? Sa sobrang pangit ng kalsada, pauwi ng Bicol, pabalik ng Manila galing Bicol sa sobrang korupsyon, nagkaroon tayo ng option na aeroplano, na sasakyan, papuntang Maynila, pabalik ng Bicol, dahil yan sa inisyatibo ni Duterte. Oh? Tapos yung tao na marami, naging leader ng bansa na mas marami ang nagawang kapakinabangan para sa mga Pilipino, putang ina yung pakinulong nila. Samantalang itong mga magnanakaw sa gobyerno ngayon, putang ina, malaya, nagagawa nila gusto nila, nakakain nila, yung mga gustong kainin nila. Putang ina, isang kwarto na pera meron sila. Pero malaya. Yung presidente na nagsakripisyo, hindi nagnakaw sa Pilipinas, nandoon sa dahig nakakulong. Ha? At yan ang dahilan kung bakit mahal na mahal si Duterte ng mga Pilipino. At pag tumakbo si Sara sa 2028, sinisigurado ko sa inyo, landslide ito, ilalampason nila kung sino man ang mga kandidato na isusulong nito mga magnanakaw na ito. Pabalik tayo dito, IGC. Hear those words, I understand those words quite clearly. Na ingat kayo dahil you'll get in trouble. So it stopped a lot of people who were already in drugs, who were already pushing, who were already kahit pa small time pasali-sali. Yung fear na they might get in trouble, they might get picked up, really stop a lot of people from getting to drugs, and that kept the streets safe. Oh, they might get Pero picked yung- up or they might get killed as well, di ba? There was a Oh, real tama. fear back then. People yun. Oh. Yes, but the gangsters, the drug lords, and the drug addicts, and the policemen who were involved knew exactly what it meant, and that stopped them. That did the job. Pero yung para i-convict ka na ikaw ang nagpapatay, iba po kasi yung elements nun eh. It has to really be direct. But the order was not that. He was talking about, example, yung pag naglaban. So it was really self-defense. Okay. You know, pero I don't think the Europeans would understand it that way. Yun lang. Yan. Okay? So wala na, tahimik na dyan si tahimik na dyan si Regina eh. Oo, nasupalpal siya eh. Pero bakit natin ginawa itong video na ito? Para maipakita sa inyo na kung gaano ka-bias ang media, lalo-lalo na itong yung Regina, di ba? Super bias. Pag ikaw nasinda ka, wala ka magagawa, mapapahiya ka talaga. At gagamitin nila yung salita mo laban sa'yo. Pero dito sa pagkakataon nito kahapon kay Baligod at kay Greco Bellica, hindi nila nagawa yun. Di ba? Galit na galit sila sa mga Duterte dahil hindi sila nakakaporma. Hindi umuobra yung mga arte nila eh. Arte ng media, na libre aeroplano, papunta kung saan pupunta yung presidente. Hindi sila umuobra. Pero ngayon kasi, libre pagkain, libre aeroplano nila, libre pa ata hotel, kung saan pupunta yung presidente nilang tamad, na walang man nagagawa sa Pilipinas, libre lahat yan. Pero nung kay Duterte, wala. Magbayad kayo ng ticket nyo. Bakit gagamitin pa natin ang pera ng mga tao para ipambili ng mga ticket ninyo? Hindi po pwede. Oh. At mangyayari uli yan pag si VP Sara Duterte na naging presidente. Maniwala kayo, sa ayaw nyo at sa gusto, ilalaban namin ng Pangulo, si VP Sara Duterte. At ramdam namin yan sa mga Pilipino. Okay? Huwag kayong magmamangan, huwag kayong magbulag-bulagan, huwag nyong ilihis ang usapan. Wala na, tama na, reverse psychology dahil hindi nauubra yan. VP Sara is the woman to beat in 2028. Pero hindi natin alam kung aabot pa ng 2028 eh. May mga sakit na eh. Di ba? May mga sakit na yung mga namumuno eh. Pero, ipapanalangin ko lang, ang kaunlaran ng Pilipinas. Panalangin natin, ang kaunlaran ng Pilipinas, ipagdasal natin. Mangarap tayo na magandang Pilipinas. Mangarap tayo na magandang kinabukasan para sa mga anak natin, sa mga susunod na henerasyon. Huwag lang yung sarili natin, bukin ang ina nyo. Mga makasarili kayo. Ipagdasal natin na umunlad ang Pilipinas. Pag umunlad ang Pilipinas, kasamang uunlad ang mga Pilipino. Okay? Pero, ipinapanalangin natin na managot
ang mga buhaya, mga magnanakaw, mga durobo, ha, na nagpakasasa at gumahasa sa kaban ng ating bayan. Ha? May kabayaran lahat ng utang. Okay? May kabayaran lahat ng kasalanan at yung mga gumawa ng kasalanan. Just wait. There's always a time for reckoning at darating po ang panahon na yan. Kaya sa mga nawawalan ng pag-asa, laban lang mga kababayan. Dahil sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Pangarapin natin na maganda, maunlad, matiwasay at ligtas na Pilipinas. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na video. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po ng Biyernes sa inyo lahat.